The views and opinions expressed by the guests and hosts are their own and do not necessarily reflect the official stance of the Learning Center. They are not intended to offend, harm, or discredit any individual or group. Good afternoon and welcome to Amplifying Voices, a podcast series by Smart Speech Learning and Development Center where life stories are celebrated, business ventures and social advocacies are supported in the hope of creating social impact and in making empowered individuals. I am your host, Miss Gianna Jimeno, and we have our new host for today, Miss Kemry. Hello. In today's episode, we are joined with Mr. Carl Vasquez, the brand strategist of Jat Deling's Pansitan, a local pansitan where he built the brand identity from the ground up, positioning, visuals, and organic content, garnering thousands of reach and community engagement. Also sharing the advocacies and projects of their very own passion initiatives. Let us get to know them and journey towards an empowered individual, so be sure to tune in. Hello po! Good afternoon, Kuya Carl and Ma'am Hannah. How are you feeling this afternoon po? We're doing good. So first of all, I'd like to thank Smart Speech din po pala for inviting me here and maging part ng podcast series ninyo, Amplifying Voices. So thank you so much po. How about you po, Miss Hannah? How are you po? We're in a podcast. Hello everyone, we're here. And the pansitan is still open. Wow, ayun. Grabe naman yung kanilang energy for this afternoon. Kaya, without further ado, let's move on to our interest to get to know them more. Ayun po, can I ask po pala about your introduction kanina? What inspired you to start a Filipino food business? And what is it all about? A family recipe po ba? Or maybe a cravings you didn't even stop thinking or parang yun nga, craving. I think yung actually masagutan ni Hannah, pero I think one of the thing that inspire us or motivate us kasi nung time na nag-resign siya sa past work niya and umuwi na kami dito sa Legazpi. Lagi kami naghahanap ng pansitan. Tapos lagi namin laging nasa Legazpi and all that stuff. So sabi na, what if, parang it started with the what if. What if kung gawin din natin to sa Daraga and serve natin to sa total na may recipe sila with the pansit and yung dinuguan. So, yun. Parang yun yung nag-spark kung bakit siya nasimulan. Pero I think mas masasagot siya ni Hannah kung paano talaga nag-start yung pansitan. Sige po, Miss Hannah. So, yung question is, kung paano tayo nag-come up sa Chadelings. Kasi before this, mag-1 year na pala si Chadeling sa May 8. Malapit na. Next week na siya, guys. And we have survived 1 year. Sabi nila mga businesses, 6 months, pag walang galaw, isara mo na. Pero 1 year we're here. So, ayun. Tumira kami sa Sorsogon, actually, year 2023. Nag-marketing kasi ako for a very big mall. Yung top 1 na mall dito sa buong Pilipinas. So, naging muna ako, marketing officer ako noon. Naging okay naman siya. Actually, first journey ko yon sa marketing world. Nag-work ako doon for a year, pero exactly 1 year din umalis lang ako. So, nagstay lang ako there for the learnings. So, umuwi kami dito ni Carl. And, yun na yung naisip ko. Sabi ko, hala, anong next step ko? Wala na akong gagawin pag nag-resign ako. Actually, nag-resign ako, wala akong plano. So, naisip ko siya before I filed my resignation letter. Sabi ko, what if magnegosyo na lang ulit? Kasi nagnenegosyo na talaga ako since 15 years old. Kasi kailangan to survive this economy. So, yun. Nagnenegosyo na ako since 15. Actually, iba-ibang genre or iba-ibang parang industry na yung pinasok ko sa hair colors, sa, event organizing, sa, ang ginagawa ko? Nag-host pa ako, tsaka kung ano-anong nabibenta ko noon pa. Bata pa ako, marami na akong binibenta.
So sabi ko, what if bumalik na lang ako to my true self? Kasi honestly, yung employment medyo okay naman siya. I mean, kailangan natin yun. Pero para sa akin, wala dun yung happiness ko. Kailangan I'm building something on my own or for myself and for my family. So yun, umuwi kami. Tapos, ako talaga kasi yung foodie sa aming dalawa. Halata ba? Baka mahalata niya ako yung damay lang siya. So, ayun, mahilig talaga ako sa pansit. Sa Daraga kasi, meron dyan nagbebenta ng huwag ko na shoutout si shoutout kay Choboy. Siya yung inspiration ko. Kasi may 10 pesos, 15 pesos na pansit dyan sa Daraga. Pansit bato din siya. Pero, masarap talaga siya. Kahit 10 pesos or 15 lang siya. So, kahit nga hanggang ngayon na medyo umangat na tayo sa lipunan. Sumakses na tayo. Hindi ko nakakalimutan yung mga cheap food. Ako kasi mahilig ako sa cheap but very savory na mga pagkain. Which is, ang reason din kasi sa family namin, lahat talaga kami foodie sa Litas family. Ano kami, may business kami before, or si Chadeling, or yung nagpalaki sa akin na tito ko na canteen sa Divine. Sikat yun. Yung greenhouse canteen sa Divine Word College High School sa Washington, 10 years kami doon. Nagkantin kami. Tapos, masarap talaga yung luto doon. At mura siya. Super cheap namin nun mag-sell. Talagang student-friendly. So, doon kami nagsimula sa food venture. Aside from that, kasi si Chadiling, si Mama, hindi talaga siya cook. Ano siya? Isa siya sa may mga pinakaunang photo studio dito sa buong Albay. Actually, na-feature siya, si Chadiling, sa Daraga bilang one of the ancient photographers. Isa sila sa mga unang nag-capture ng eruption ng Mayon, ganun. Tapos sila din yung parang, ang tawag sa studio na modern art studio. No, yun ang kabuhayan talaga ni Chadiling, as in ever since. Nung nawala yun, doon na yung pumasok yung food. Kasi yun yung second best skill niya. So, nag-canteen kami sa Divine. Tumagal siya ng 10 years. Tapos, talagang nagsara na lang because she had to sell the land and mag-move sa farm niya. Nagpo-farm na siya ngayon. Farmer naman siya. So, ayun, doon naman pumasok si Carl. Wow. Si Carl pala, nagkakilala kami, 3 years ago. Tapos naging kami na. Gano'n. Pero before pala, may connection na kami. Kasi siya pala yung nangungutang sa canteen. Sa Divine po. Tapos kilala siya ni Chadiling. Sabi niya, ayun yung matabaon na na may... Mag-order ng iba rin sa baw. Ayun. Ay, na-off siya. Hello. Sorry for Hello. Ayan. So, ayun, napasara. Baka, ikaw ba may gawa nun? Ayaw mo ba ikwento? Nakilala siya ni Chad Delings before ko siya makilala as my partner and my family now. Siya pala yung umu-order doon dati ng mahilig sa sabaw, libreng sabaw. Tapos hindi bibili ng ulam. So, kilala na siya ni Chad Delings and fan na fan siya dati ng mga pagkain namin. Alam niya yung signature food namin. And yun na yung connection namin previously. And now, siguro, para sa akin, naniniwala kasi ako sa destiny or sa parang placement mo sa universe na, diyan ka nilagay. So, tignan mo kung maglulook back ka. Meron yan, reason kung bakit nandyan kayo ngayon ni Carl. Kasi we both share the love for food. Yes. Since ano po yun? Mga anong year po ulit yun na nasa Divine pa po kayo dati? I think nung nag-divine ako, 2010 nata ako graduate nan. So I think 2006 to 2010, if tama yung math ko. Di ko siya nakikita nung time na nag-aaral pa ako doon. Pero yung mga kapatid niya nakikita ko na kasi mga schoolmate ko lang din sila. So ganun. So every time kasi talaga na parang manananghalian or parang gusto ko mag-lunch sa school, doon ako sa karindere nila, which is yung tawag nila is greenhouse. So, doon kasi paminsan, pwede ka mag 1, 2, 3. Sorry, pero wag niyong gawin po Not advisable for everyone. Pero yun, at times kasi parang na nakakalimutan magbayad. Tapos, ayun. Pero, very nice naman talaga sila sa akin nung time na yun. Kasi very generous sila when it comes to serving their food. Tas yung flavor talaga, parang masusulit mo talaga na parang hindi ako nangayayat nung halata naman. So, ayun. So, I think doon siya nag-start din yung parang story din namin na yeah. Tapos,
Tapos yung ano, yun na, parang nabuo na lang siya nung pagka-uwi namin dito. Parang conceptualize this, we conceptualize yung pansitan just because yung cravings namin lagi. Na parang every afternoon, saan tayo ang tawag doon? Merienda, ganun. So, we really look for pansitan. Kasi parang mas talaga namin, when you say pansit bata dito sa Bicol, parang it's a symbol of, yung trademark na parang unity, ganun. So parang, sabi na what if, yun yung na. So parang it's all about what ifs. So we just have to execute all the ideas that we have nung time na yun. Kaya namin nabuo yung Tia Deling's Pansitan. And of course, syempre, para namin yung legacy din ng lola niya, which is yung, ako din na nakinabang dun sa sa ginawa nilang negosyo. So, yun. So, yun po. So, until now, yung recipe na ginagamit sa Tia Deling's is still, family recipe ba siya? Ah, okay. So, yung at the same time po, you ended up po, Kuya Carl, sabi niyo po, Kuya Carl, you ended up po as parang yung favorite meal niyo dati. Ngayon, years after, share niyo ng tig-improve. Or parang nagkaroon kayo dun ng innovation dun sa favorite niyo po dati. Ganun po ba yung nangyari? And at the same time po, si Kuya Carl po, yung how, as also the brand strategist of Tia Deling's Pansitan, how did you end up working at Tia Deling's, yung skills niyo po? Good question. Kasi, actually, medyo mahababang kwento to. Pero I think I just have to shortcut everything. Nung mga past experiences ko din kasi with sa career ko, nag-start ako as working in a BPO company sa Manila. Then, though nung time kasi talaga na yun, alam ko sa sarili ko na artist ako and gusto ko sa creative industry mag-work. So sabi ko, parang same na nangyari din sa kanya na parang walang any plan A, plan B na nung nag-resign ako, talagang umalis talaga ako just because I don't want this kind of pero iba na kasi hindi ko pa siya kilala nung time na yun eh. Pero nung sabi ko, gusto ko na magsarili ng kumbaga ako, magdidikta ako ng sarili kong oras na anong gagawin ko for that Then yun, siguro lakas ng loob na lang nangyari sa akin. Then I just have to nag-resign ako and umuwi ako dito ng Albay with a vision na i-help yung creative industry dito sa Albay. Pero at that time, hindi siya sustainable kasi wala akong work pa noon. Parang wala pa. Yun nga, parang walang plan A, plan B. So paano ko ma-execute yun kung wala akong any backup plan? So yun, na hanggang sa gladly, nung time na nandun pa ako sa Manila, nag-work na talaga ako. Like, naalala ko na parang 2 shifts ako sa work ko noon. Then, after nung shift ko, magagawa pa ako ng mga commission work. So, parang patuloy ako gumagawa. And kahit na wala akong commission work, gagawa ko ng any artwork or any design na tapos ipopost ko lang, i-share ko lang. Up until may nakakita ng work ko, parang kinuha nila ko as marketing or as designer sa business nila. Then hanggang sa yun, I think doon na nag-grow. Parang ang bilis lang nung growth ko noon when it comes to the creative and sa marketing. Hanggang sa kumbaga ito yung naging foundation ko nung sinimulan namin yung Tia Deling's Pansitan. Kasi sabi ko, parang I think I have the knowledge and skills naman. Hindi ko naman masasabi talaga na parang I'm pro or magaling na talaga. But sabi ko, I have that skills and yung confidence, kumbaga, if ever na nagawin namin to. So I helped her with how to position the brand, ano yung gagawin namin when starting it, hanggang sa yung visuals, yung logo, yung look, yung colors, and all that stuff. Parang yung buong brand guidelines na yun andun sa
gawa namin ng Tia Deling's Pansitan. Kaya kami parang mapapansin ng iba na parang upat parang simple nung store, like akala mo barong-barong lang. Pero yung mga design namin ng aesthetic, kasi parang we really have to level up the game kumbaga sa marketing ng Pansitan. So I think that's the leverage then actually nung Pansitan namin, kasi parang it's not the typical Pansitan sa bangketa na parang ang ganda nung mga signages, mga ganun. Ang ganda nung photos, ang ganda nung mga So yun yung parang naging contribution ko din when we're building Tia Deling's Pansitan. So yun. And also to Miss Hannah po, how is also feeling na working with Kuya Carl po in your business? Actually, I can say that I got very lucky. Kasi sabi ko nga, di ba, 15 years old pa lang ako, nagnenegosyo na ako. Pero yung marketing skills ko, lang yun, all throughout my journey ko lang siya na-pick up. Pero hindi ako magaling sa layout, sa graphics. Actually, I'm just learning dahil din sa kanya. Kaya sabi ko nga, sobrang swerte ko na dito ako dinala, sa partner ko ngayon. Kasi sobrang useful. Sobrang kumbaga parang siyang anong tawag doon? Tesseract, charot. Yung Superman, Kryptonite. Kasi sabi ko, paano ako mag-scale up ng negosyo kung yung partner ko hindi aligned sa goals? I may sound like the typical podcast ng mga men in business. Pero parang ganun nga for a successful woman behind. Charot. There is a man behind na marunong mag-graphics, kasi yun nga, kumbaga na-complete niya yung skill set na wala ako. Kasi I can sell anything by word of mouth, yun lang. Pero yung iba na kasi yung mundo ngayon, ibang takbo ng negosyo ngayon. Kailangan, you have to show up, you have to be there, you have to have a platform. And talagang nagamit ko yung skills niya for free. Hindi naman for free, pero yun na nga. Kaya sabi ko, sobrang swerte ko. Kasi ako may mga gusto akong ideas. Halimbawa sa marketing namin on a day-to-day basis, nag-brainstorming kami. Halimbawa, breakfast, before sleeping, after watching a movie, may magka-come up na, hey, let's do this let's do this content. Pero sabi ko, paano ko yun na-apply? Ikaw nga magaling mag-graphic, mag-cartoon. Wala naman akong skill dyan. Pero kumbaga yung vision, visualize ko, siya yung nagme-make it to reality. So, sobrang deadly combo niya. Deadly! Sobrang gandang combo niyan, I swear. Kaya if you see, yung page ni Tia Deling's, from starting 0 followers to right now, nasa 41,000 na kami. From 0, organic yun, no paid. We still have no paid ads from start to finish. Kasi diba, sometimes people mistake branding and marketing na parang parehas sila. But I think the difference talaga between branding and marketing is branding, it encompasses marketing. Marketing kasi when you say marketing, it's all about actually selling lang what you have. Because you can market anything, right? But with having a brand, you get to have your own identity. Pag sinabing Pansitan, number 1 na papasok sa isip nila, Tia Deling's. So, yung aesthetic, yung humor, yung vibe na pinapakita mo, it connects to the audience more than the food business, kumbaga. Yung kahit hindi nila physically na-visit yung store, the fact na nakaka-connect kayo digitally, what makes it really enticing na parang dadayuhin talaga kayo ng tao just because of that kind of branding. So, maganda nga talaga siyang dynamic since Miss Hannah came from a marketing background and Kuya Carl came from a branding, like graphic design. Kasi isa din yan na parang a very, very special skill na humor and graphic design in one. So, napaka-deadly combo talaga ang magkaroon ng something na alam natin na hindi ordinary business, but the branding itself is what makes you guys stand out talaga. And I also agree with that. Kasi in every kind of business, yun nga, meron talagang ganon. Meron tayo for our marketing, meron tayo for our creatives, di ba? So parang ang ganda lang din nung combination nila in terms of yung ideas nung both sides as a couple and also sa loob ng business venture nila. Aside from it also, can I ask too,
na what's dish you think everyone should try? At least one in the Adelings, and what makes it uncomfortable? Ay, sorry po. Sorry po. Unforgettable. Sorry po. I'm so sorry. Yes. Tig-isa kami, no? Pareho lang naman eh. Dinuguan sa akin, be. Wala na favorite, Mike, yung isa sa'yo. Dinuguan kasi, ako pinipilit ko yan eh. Pag tatanungin ko yung customer, kumakain ka ba ng dinuguan? Sabi, hindi po. Hindi, kumain ka. Kasi ibang dinuguan yan. Ang kulit. You have to convince Yeah. I don't eat. Sabi, bawal po sa amin. Hindi, kumain ka. Hindi, charot lang. Friend-friend tayo. Anyway, yung dinuguan, kasi talaga masasabi ko, iba siya. Iba yung dinuguan namin. Kahit buksan mo yan ngayon, may dinala po kami ngayon. Buksan mo yan, manganga mo yung buong kwarto niyan. Alam mo yung yum burger ng Jollibee? Di ba pag binuksan mo yan sa van, wala na, gutom na lahat. Ganyan yung vibe ng pansit dinuguan namin. Actually, yung dinuguan namin. Kasi it's smoked. Pinaasuhan yan. Pinausukan yan. And ang proseso, kang paggawa ng dinuguan namin, hindi yan basta-basta. Yung iba kasi parang lulutuin, igigisa lagi ng dugo, okay, finish. Si Chadinis kasi nagsuspend kami ng at least 30 minutes to 1 hour just to smoke, pausukan yung nyog. Naamoy nyo ba yan? So ayan, para sa akin, dinuguan is the best. Kahit hindi ka kumakain ng dinuguan. Actually, maraming testimony niyan sa amin. Dating customers na hindi mahilig sa dinuguan. Ngayon, bumabalik-balik na sila. Kasi it's good. Hello. Ayun. Ako kasi nagpapausok yan dati eh. Ako talagang umiihip nung nyog kapag pinapausokan namin siya. So, actually, parang bias ko din na food namin yan. Pero ngayon kasi may nilabas kaming bago. Eh, ako kasi yung tao na sisig enjoyer. Alam mo, kahit na saang lugar ka, kahit na magpunta ka sa ibang resto, ang dami ng parang menu, nasa menu, yet still parang sisig pa rin yung pipiliin ko. So, yun, we launched our Bato Sisig this year. Though, so ano siya, so bagong-bago pa lang siya. Pero ito yun talaga yung parang bias ko when it comes to our offering sa sa Tia Delings. Kasi yun yung parang, kahit na owner na ako, talagang bibili pa rin ako ng Bato Sisig namin eh. So, yun. Can I add something? Di ba tinanong mo kasi what makes it unforgettable? Ito may real life situation kasi nangyari. May kumain sa amin. Tapos, kami, marami na kaming suki talaga. As in, sobrang hardcore ng suki namin. Yung buwan talaga sila, every month, nandyan yan. 10 to 15 days. Tinatanong ko minsan, uy, okay pa ba yung mo? Atay mo? Araw-araw nagdidinuguan. Baka mamaya. Sabi ko, wag ka na mag-soft drinks, magtubig ka na lang. Mga ganong level of customer, talaga yung retention namin. Talaga matindi. Parang ginagawa niya ng cafe yung mansita. So anyway, yun yung sinasabi, what makes it unforgettable. Kasi yun nga, may testimonies kami from customers na sinasabi nila na this is the best dinuguan, sabi na we've tasted, yan. You should try this. Kahit nga si shoutout kay Ate DJ, siya ang #1 talagang dinuguan supporter namin. As in, hindi niya papatalo yan. Kasi may point na may nag-post na customer namin, sabi, this is the best. Then may comment sa baba na, na-try namin dyan, pero hindi talaga masarap. Tapos, sabi nung, napasabi yung nag-post noon, sabi niya, sure ka ba na dyan ka kumain sa Chadilings? Kasi hindi pwedeng hindi yan masarap. Tapos, ayun na, mayroon na kaming, hindi naman siya trolls. May mga fan-base kami na talagang nag-testimony siya na masarap dyan, imposibleng hindi masarap dyan. So parang, ganun siya, nagiging unforgettable, nagre-retain sa tao na kahit may magsabi dyan na isa na parang, hindi naman talaga masarap. Mayroong magbaback up sa 10 tao, sasabihin na lang, hindi totoo yan, masarap yan. At hindi namin makakalimutan dahil nandiyan kami araw-araw. So, ganung level siya. So, sabi ko lang doon na yung recipe namin and what we're selling is really unforgettable to the point na ipagtatanggol ka na mismo ng customer base mo without having to ask them to do that. And I think
think I agree din. Kasi it's a milestone from customers din. Kasi from what you said din po kanina na from 0 followers to 41,000 followers on Facebook. Grabe, bigyan natin magandang palakpak for Tia Delings. Imagine, yun ang pinaka-big flex as a business owner and in the business. Kasi, yun nga, parang hindi nga siya paid. And ang pinakamagandang promotion about it is from customers. Word of mouth talaga. Yun nga, parang, can I add a question about it? Ano yung pinaka-sinasabi ng customer na special touch sa menu nyo? More on sa dinuguan or something na mga dishes na ino-offer niya. Ano yung special touch na parang laging nakukuha nila yung kilig? Nakukuha niyo po yung kilig ng customers? Parang may nag-change. Kasi syempre, almost 1 year na kayo, di ba? And, ang dami ng magandang feedback. So until now, ba consistent pa rin yung recipe? And yung recipe ba since, sa family pa ba? Yun ba yung nagamit nyo before pa nung nag-open kayo ng canteen for 10 years? So, ito yung natin, sa quality retention. Ako kasi, hindi ko siya kinaka-proud, pero kasi very, very OC ako. As in, every single day since the pansitan opened, kailangan, pag nakaluto na yung cook, titikman ko yan, kaya pag parang kulang ka ng asukal ngayon malungkot ka ba? Kulang ka ng suka ngayon. May, ganun ako, I'm very, very OC. That's why, kung masasabi ko man kung nag-backwards ba yung recipe namin, nag-grow kami pabaliktad, hindi. Actually, nag-i-improve kami as days go by. Dahil dun sa parang everyday talagang pinush ko yung sarili ko, may sakit ako, may naramdaman ako, malungkot ako, hindi pwede, you have to show up eh. So, hindi ko pwedeng iwan sa ere yung cook. Hindi ko siya pwedeng iwan sa ere kasi sa pagluto kasi, lalo na yung may recipe ka. Kahit na may recipe ka kasi may tendency na magbago yan sa isang araw, medyo may kulang kayo ngayon, may something different. So, you have to stand by. Ako ginagawa ko yan, pagsabit ng 2:00, dapat nandyan ako, titikman ko bago niya i-serve. Hindi ako nagpapaserve ng hindi ko tinikman. Di ba, alam mo yan? Actually, nababaliw na ngayon ibang staff sabi, nang yan, ma'am, naka-7 na tayong tikim. Sabi ko na, busog na ako kakatikim. Pero yun talaga, sobrang higpit ko sa quality control. Kaya so far, wala pa kaming parang na-receive na feedback na parang, nagbago. Hindi, actually, kasi mas obsessed ako in parang improving the recipe. And nagre-reflect siya ngayon sa retention ng tao namin. Sa ngayon, sabi ko kasi dumaan kami last year sa parang rut. Na parang, we did best naman pagdating sa marketing, pagdating sa pagluluto, parang okay naman sabi ko sa kanya. Parang dumating sa point na yun lang yung sales namin naging stagnant. Tapos sabi ko, baka kailangan natin maging patient. Sinasabi niya sa akin, maging patient ka lang, wala ka pang 1 taon, napaka-pressuring mo sa sarili mo at sa staff mo. Nag-reflect na siya ngayon. Actually, this year, we're doing really, really good. Parang nag-pay off na yung pagiging consistent namin when it comes to marketing, branding, and yung sa day-to-day operations namin, we really try our 100% every day. And nakikita mo magpe-pay off siya. Nagpe-pay off na siya ngayon na to the point na we can actually sit here and nandun na yung mga patrons, yung mga customers namin. Nakakain pa rin sila ng masarap. So yun, na-retain me siya. Kung di man siya na-retain, talaga napa-improve me pa kasi nag-improve din yung staff namin. Sobrang sarap na magluto ng cook namin ngayon. Ano masasabi mo? Shout out kay Kuya Woods and April who's tuning in. So thank you guys. I think kasi sa akin talaga yung paminsan kasi there are times na parang na-OOC siya, napaparanoid siya kapag di niya titikman. Pinapapunta niya ako sa store, tikman mo nga kasi parang may ganito ganyan. Alam mo yun, parang paminsan, parang nakauwi na kami, ganyan. Tapos parang sabi niya, punta ka ng 5:00, tapos tikman mo yung sabaw, baka nagbago. Ganun siya sa quality. Pero masasabi ko naman talaga, like dun sa question, na parang we really improve. Every time talaga, we try to improve our craft. And alam mo yun, na hindi kami nagano. Which is, naman siya, may mga testimonies naman na talaga nagsasabi na
sobrang better na nung flavors namin, and we're improving talaga every day. So yan. Do you have any? I think medyo ano siya kasi di ba syempre OC tayo sa quality, and so I think because of that, kasi for me pag nakikita ko ang isang tao OC, parang hindi naman siya kasi pag sinabi perfectionist parang medyo may negative connotation siya, but yung pagiging OC kasi it's an advantage kasi syempre ang creative natin with the branding and stuff. So may mga times na because of that, nagkakaroon tayo ng higher expectations from people. So hindi naman ba kayo kabado kapag nagma-market kayo or nag-send out kayo ng branding in social media tapos bibisitahin kayo? Wala naman ba kayong parang feelings of... Kasi ako minsan, yung imposter syndrome ba? Na parang, oh my gosh, yes, yung... Ang ganda ng persona ko sa social media and then they meet me in person and then parang gano'n. Meron ba kayong signs of parang nervousness or anything na parang pag minit kayo ng tao na nakita kayo sa Facebook, ganito yung ano nyo, and then they try to eat your products, and may nafe-feel ba kayo any nervousness or parang gano'n? Actually, ano siya, it's a very good question kasi day to day, yung mga na-capture kasi naming market, ano siya, young professionals, alam mo yun, yung medyo mga sumasakses sa life. So yun nga yung it's a funny thing kasi yung marketing namin is very top tier, sabi nila. Akala ngayon namin pag darating kami dito sa pansitan nyo, may aircon, may ano. Sabi ko that's the joke. I mean, that's the fun of life, di ba? Very ano kami sa social media. Akala mo may aircon, akala mo pito yung cook eh. Kung makapag-market kami, kung makapag-announce ng closing and opening, akala mo very big deal. Pero sabi ko, big deal naman talaga yan kasi tignan mo, ilang kayong mga young professionals, ilang kayong mga business owners, even politicos, kumakain sila dun sa amin. Ganun kalalaking tao yung kumakain. So parang sanay na lang ako na pagpunta nila, what you see is what you get. Pero medyo hindi yun ganun sa social media. Always sila may high expectation na parang, nag-expect ako na medyo parang Chowking. Shout out! Chowking. Anywho, ganun yung ina-expect nila. Tapos pagdating nila, ay, ano lang pala to? Barong-barong. Pero actually, ginagamit ko yun as fuel to be the best. Sabi ko, yan ang gusto ko kasing branding kalye talaga. Kasi yung pagkain na pansit ba to, hindi naman yan, hindi yan 5-star food, hindi yan social na food. So you have to stay true. Whilst nagmamarket ka, or minamarket mo yung, binabrand mo yung, as a very wow. Siya parang high-end na pagkain. High-end siya because high-end namin yung paggawa. High-end yung paggawa namin sa kanya. Yung process na tinitake. Yung lasa, yes. Kumbaga, si pansit ba to is just a 10 to 15 pesos pansit. Pero dahil kay Chat Delings, we add more value to it. Kaya nakaka-pressure siya din na pag iniisip nila na, nag-expect ako na very Pero pagdating nila doon, ito pala siya. Ang daming nakuha namin na comments na parang kumain lang ako sa bahay, parang nagluto si mama. And yun yung gusto kong makapture na feelings na nag-expect sila na it's just another fast food chain, it's just another karinderya na walang personal connection, wala kang personal na mafe-feel. Pero luckily, or parang hindi naman siya luckily actually, parang happily to announce or to claim na ang dami talagang customers na nagsasabi na, grabe, parang kumain lang ako sa bahay. Sabi niya, ang sarap. Tapos yung serving nyo, talagang hindi nyo rin tinipid. Parang kumakain sa bahay. Sabi niya, parang it's so homey. And yun yung gusto naming ma-achieve. Na, yeah, it's a fun thing na kung titignan mo kami, para kaming just another chain, food chain. Pero pagdating mo doon, ay, parang sa bahay kami kakain. Parang nasa map na yung Pero I think yung sa akin lang, kasi I think maganda yung nasabi niya about being OC. Ako kasi talaga, nasabi sa akin yan nung psych na parang may OCPD talaga ako. And I'm a very, parang kumbaga perfectionist. I want things to have a structure. Kahit sa kanya, lagi kong, kailangan ng sistema dito, kailangan ng structure. I don't want to waste time then kapag like may mga biglaang ganyan. Pero sa akin kasi parang lagi ko din siyang natetame yung ganong side ko na magiging perfectionist na
sabi ko parang, it's okay. So at times, kahit sa, when dealing with our employees, kahit na parang sabi niya na parang ganito, parang medyo OC siya sa quality, lagi ko siyang na parang nasasabi sa employee na it's okay if kung magkamali, then it's okay. Pero kumbaga, let's not just forget that every day we have hope. Now we can improve our craft, we can improve our menu, we can improve our food, and it's evident naman talaga when it comes to our customers, kasi sila din lang kapag nag-testify, like what Hannah said din talaga, na nagte-testify talaga sila na okay yung yung flavors talaga namin, na everyday okay yung namin, and yun. So I think yun lang, parang nag-yapper na. So yan. Ayun, ang ganda ng mga sagot nila, no, Miss Cam. Parang mas nakaka-inspire na mag-build up ng bagong business. Parang nakaka-inspire din yung kanilang mga stories about it. Pero, also, may na-curious ako about customers naman tayo right now. Meron bang any memorable customer reaction you'd ever receive when whether it's laughter or tears or anything about your customers na... Yes po. I think para sa akin yung mga memorable is yung mga kumakain sa amin na dayo na from Manila. Kasi may mga times talaga na may mga post kami na nagva-viral, like 40,000 engagement to millions of engagement. And organic lang siya lahat. And nabibigla kami kasi parang yung mga Manila friends ko na nakikita nila, tapos at some point, parang sinasabi nila, uy, pumunta dyan yung friend ko from Marikina. Nakita ko, nag-story na, andyan sa store nyo. Tapos sabi, talaga, pumunta dito sa sa Pansitan. Sabi, nakakatawa naman. And even nga nung last week ata yun, parang there's a family, parang nagbakasyon lang dyan sa Bacacay. I mean, it's Semana Santa. So, nag-PPM pa siya sa page namin, sir, nawawala kami, ganyan. Tapos sabi niya, saan po kayong banda? Tapos, in-instruct namin and all. Tapos sa nalaman namin, na hindi pala talaga taga dito, parang taga Malabon ata sila, Manila. Tapos they're really looking for our store, our Pansitan. So I think that's one of the memorable instances namin when it comes to our customers. Kasi parang, yung iba nakakatawa lang ng puso para sa amin na parang, from Iriga pa kayo, from this place pa kayo, from Manila pa pala kayo. And even nga yung mga kanok, may mga foreigner na rin na kumakain sa amin na parang they really wanna try na So parang it's one of our memorable, siguro na sa core memory namin yun na, shit. Ay, parang, parang ganda ng na, may gantong kumakain sa sa Pansitan namin. So yun. So yun. Actually, hindi lang kasi may mga most memorable. Iba-iba kasi sila ng reactions. Katulad nun, yung nabanggit niyang family, yung father is very proud siya noon, dumating sa store. Sabi niya, uy, nakakain ako dito 2 beses, pero lagi akong nawawala. Tapos, now daw, kasama niya na yung pamilya niya from Malabon nga. Tapos narinig ko sila nag-uusap-usap. Sabi niyang papa niya, may 2 siyang kids. 2 yun, no? Tapos, may asawa siya. Sabi niya, dito tayo kakain kasi gusto ko matry nyo. Sabi niya, sobrang sarap niya dito. Kaya dapat, mag-order dyan ng pansit nyo. Pinapapili niya yung kids. Tapos sabi nung bata, Papa, pwede bilhin ko na lang yung pinakamura para makatipid tayo. Tapos sabi nung papa niya, huwag kang bibili ng mura kasi nga gusto ko matikman niyo yung sobrang sarap. Di ayun, sobrang na-enjoy ko yung, nakita ko yung, ako mismo yung nasa kahera ko that time eh. Oo, natuwa ako kasi sabi ko, wow, very proud. May tatay na very proud siya to introduce our food sa family niya. Sa kids niya. Yung kids kasi parang mga skibidi. mga Gen Alpha sila. So, iba yung trip nila sa buhay. So, parang yung tatay nila, parang inaano sila doon, ini-immerse sila sa ganong culture. No, may ganito kasarap na pagkain, hindi lang chicken nuggets. Kasi narinig ko, sabi ng bata, chicken. Sabi, hindi tayo mag-chicken. Sabi niya, kakain tayo nito, dinuguan. And with egg, ganyan. So, ganyan no order nila. Tapos, yun, for me, one of the most genuine and reactions
Tapos, yung iba din na parang may mga BPM sa akin sa personal accounts namin na parang, uy, totoo nga. I mean, pupunta sila sa store kahit wala na kami. So, magsisend na lang sila ng feedback sa amin mismo personally na parang, uy, totoo nga, sarap talaga nung dinuguan nyo. Sarap talaga pala, ganyan. So, sabi ko, thank you. May mga ganun kaming reactions and feedbacks from people na hindi na namin kailangan hingin. Tapos yung meron din our friends from Sorsogon na sasabihin nila na pag pupunta kami dyan, hindi pwedeng hindi dadaan sa pansitan. Tapos previously nga, we had a talk din sa LGU nun sa Sorsogon. Akala namin simple talk lang. Ang ending, nakapagdala kami ng 50 packs ng pansit dinuguan dahil lang ganun sila ka-crazy about it. Sabi nila, grabe, alam mo, baliw na baliw kami dito sa Sorsogon dyan. Sabi nila, dalhin nyo sana dito yung pansit dinuguan nyo. So yun. Also po, can I ask din po na, what has been some of your successful branding events na you've done? Aside dun sa nag-talk po kayo sa Sorsogon. I think me and Carl, we had a fair share ng invites. Katulad ito, we're very proud to be invited in this kinds of, creation, di ba? It's, aside from marketing, very siya, we are being recognized. Ang dami na namin napuntahan. Na-invite na rin ako sa less than 6 months ng pansitan. Na-invite ako ng Ledi po, yung... Ano ba yung Ledi po? Yung... sa PIO siya, pero parang ang project nila is uplifting new business. Hindi lang new and old, pero local, actually. Local businesses ng Albay. Na-invite kami doon. And we even had a chance to showcase din sa local government yung products namin. Na-invite din ako sa podcast. And si Carl, ang dami niyang engagements sa talks ever since, actually before Chadderings, he was already doing it, pero more on tech and design. Pero now, pati si Carl na-immerse na rin siya sa business. Sa Chadderings, to talk about it, nagkaroon din siya ng chance to talk about business. Question, medyo nag-zone na to. I think maganda na din yung answer ni ma'am. And this is for you po, Kuya Carl. For you po, what has been some of your successful branding events you've done? Kahit yung as the strategies ng brand nyo, what has been your most successful na nagawa for your business? Ayun, sorry. Naalala ko na, inisip ko kanina, tapos bigla ko nag-zone out. I mean, it happens all the time. Kaya nga, at times, I ask advanced questions para at least isip ko na yung mga sagot. Pero, anyway, siguro yung successful brand parang efforts na namin is when nag-viral kami nag-viral kami sa isang post namin and then recognize kasi na-feature kami sa isang sa Manila Bulletin, yung tabloid nila which is yung balita. So I think it's one of our parang successful brand efforts na ginawa namin sa Pansitan. So I think very young pa kami nung time na yun Tapos ganito pala. So parang okay, nasasabi namin na our work pala yung ginagawa namin. And kaya pala siyang ma-recognize even sa ibang lugar. So yun. Also po, for the both of you, Kuya Carl and Ma'am Hannah, what's the exciting plans or new dishes can your fans look forward to in the near future? Actually, may medyo funny to kasi sa duration namin, sa 1 year namin, magwa 1 year, ayun yung anniversary para namin sa May 8, mamimigay tayo ng lifetime supply. Magpaparaffle kami ng lifetime supply ng bato. Siyempre hanggat bukas kami. Raffle yon, isang maswerteng mananalo. Magsawa ka dyan. So yun ang aming gimmick. Sa May 8, magkakaroon kami niyan. Tapos, ano pa ba? May free drinks. Tama. Free drinks to all our customers on us. So, ayan. Yun yung short term. Right now yun, para sa May 8 anniversary special namin. Magkakaroon kami niya na raffle. Tapos, yun, hindi pa. Kailangan that day kumain ka kung gusto mo mapili. Tapos magbibigay kami ng free drinks to everyone. Siyempre, bibili muna. So, yun. Tapos, actually, the very funny thing is, maraming kumakain sa amin na nagtatanong na, meron ba kayong rice? Sabi ko, hindi naman to Chadderings kaninan.
Chadiling's pansitan to. So, they are always requesting rice. Sabi nila, grabe yung dinuguan nyo. Parang ang sarap niya sa rice. So, yun yung ano namin. Parang we've been trying to debate. Actually, kung ng rice, we should have done it before pa. Pero para kasi kaming syempre we're very careful sa aming branding. Sabi ko, tayo eh. Once we offer rice, medyo shy away tayo. Pero na-realize din namin, yun yung realization namin sa kahabaan ng operation namin na, we really need rice din pala. Kasi sometimes people, they just want to enjoy our sisig, they just want to enjoy our lechong kawali, they want to enjoy our dinuguan. So sabi ko, why not give them what they want na din, na may rice na din? Parang ano na din yun, additional reason for them to stay. Kasi sometimes, hindi mo rin masasabi yung tao na may pansit kang ino-offer, na yun na yung gusto na lang nila always. Talagang food yan eh. Food yan. So every time, talagang iba-iba ang cravings ng tao. Pero minsan gusto nila yung dinuguan namin, sisig namin, pero they don't like to have it with pansit. So yun, parang naisip ko na, okay, why not give in na lang din sa gusto ng mga suki natin. Baka mamaya nagsasawa na sila sa pansit, they want an alternate, like yung rice. So, yun, sa balak namin, when we turn 1, i-offer na din namin yung rice. Pero hindi kami nagbabalak na mag-shift into mga silog-silog. Walang ganon. We want to stay true with our original recipe, yung sa dinuguan, sisig, and may additional lang na rice. Wala siya masabi. So, yun. Ayun. Of course, syempre, we're talking about their success. But, I'm also curious, how did you overcome your challenges para ma-attain yung success niyo now? Challenge. I think, ako kasi, ang approach ko naman talaga when it comes to business is kahit any challenges ang ibigay, you have to be resilient. Kasi parang, yun ata yung isa din sa mga soft skills na na-improve ko din all throughout my career to really have resilience. Kasi parang hindi siya napag-uusapan actually, na parang you just have to resilience. Paano ang resilience? Eh, di ba parang lagi siyang pinag-uusap, pero hindi pala siya, ay applicable pala siya sa when it comes to business and sa work. So, I think yun yung in-embody ko din when it comes to dealing with our challenges and the problems. Kasi any problem when it comes na mag-arise siya, kailangan yung reaction mo din. Actually, yun din lagi kong sinasabi sa kanya eh. Like, you have to really be careful with your reaction with any problems na mag-arise dyan. Like, alam mo yun, kasi parang dadagdag yan sa stress mo eh. And yung decision making mo, maapektuhan siya. So, yun yung parang pinapractice ko, and yun talaga yung kahit sa kanya, tinuturo sa kanya, you really have to be resilient and you have to i-change yung reaction when it comes to dealing with challenges talaga. So, yun. So, yun. Challenges, pag nagnegosyo ka, challenge na yan eh. Pero pag nag-food business ka, crazy challenge yan. Sobrang hirap ng food business. Sabi ko nga, okay, nag-try na ako ng hair colors, nag-try na ako ng events. Akala ko events na yung pinaka-worst na, you know, hindi naman worst, pero parang challenging. Pero yung food business, ibang level siya. The strive for quality control, yung strive for cleanliness, yung lahat eh. Kasama dyan natin, hospitality ng tao mo. Kasi kung hospitable ka, yung tao mo, hindi. Wala. It will ruin your brand. So, very challenging to show up every day. So, yun para sa akin, every day is a challenge na mag-show up. Kasi tayo babae, diba? May mga moments na parang, you don't wanna do this because you're feeling this. So, you know, so sometimes, yun na nga yung sa reaction, yung sa feelings mo. Sometimes, your feelings will not be considered, but you have to show up every day sa business mo. Yes. Actually, nagbibiroan pa kami. Sabi ko, kahit lumindol, bumagyo, magunong mundo, bukas tayo At sa ganung biroan kami. And parang right now nga, parang tinutotoo namin yun. Semana Santa, sabi namin, babakasyon kami, but we ended up not doing it. We opened anyway. So kami lang yung only store, and yung kasama namin doon, yung sa Lugawan. Kaming dalawa lang yung open sa duration ng Semana Santa. So yung mga ganung matter, everyday sa food business is a big challenge.
Lalo na yung kasi taste ng tao is very subjective siya. Nakadepende yan sa taong kakain sa'yo. Pwedeng may isang araw na may magsasabi na, sobrang sarap. Mayroon isang darating na ibang level yung niyan. Parang na-disappoint daw siya, ganyan. Tapos, we always have to remind ourselves every day na we're doing our best 100%. And alam naman natin na nagnegosyo tayo not for the profit. Ako kasi for the profit ako charot. Hindi naman. But he always has to remind me na it's the success that you're getting right now is because hindi lang yun measure sa profit, kundi na ito, nakakapag-podcast kami nang umaandar yung pansitan, dati hindi, nakatali kami doon. Yun yung biggest challenge pa na we had to do market, luto, kahera, lahat yun kami yun. Yes, as in, nagwawalis ako. Actually, ako pa yung nagkahera noon sa first month, dishwasher. Si tito ko yung nagpalaki sa akin, siya yung main cook ko. So, very kami lang, 3 lang kami, yes. At until like nag-move na ng ilang buwan, nakapag-hire na ako ng tao na sila na ngayon napapatakbo na nila, nakopya nila kumbaga yung sistema namin, which is actually mas better nga sila eh. They know labor better than us. Kasi kami mga kami. Sabi nga ni Carla, siya nag-convince sa akin na we have to get people. Kasi sabi ko, ako kasi medyo utak kuripot na, no, kung kaya kong gawin, ako nang gagawa. But the greatest thing na tinuro niya sa akin na, learn to invest in people. Yun kasi before, ayoko nun. Kasi sanay ako na very one-man businessman ako. Ako yung umabot sa point na ako din yung gumamarket, ako yung magbenta, ako yung mag-ship, ako yung magbabalot, lahat. Kung pwede kong gawin na ako lang. And yun yung tinuro niya sa akin. Kasi yun yung biggest challenge ko sa akin na parang sanay ako na sarilinin. So tinuro niya sa akin, invest in your people. Sabi niya, it will pay off in no time. Sabi ko, mababawasan yung income ko Sabi ko, pero hindi. Actually, nung kumuha na kami ng tao, mas nag-improve yung operations namin. Mas lumaki mas lumaki yung profit margin namin. And yung pay namin sa tao namin, hindi din talaga namin sila tinitipid. I always explain to them na parang, nakikita niyo naman yung pumapasok na pera sa tindahan. And nakikita niyo yung cut niyo dyan daily. I'm very transparent sa inyo. Kayo ang priority ko. And we're very proud na sa 1 year namin, wala pang araw na hindi sumahod ang mga tao namin. Sure. Kasi very common siya actually. It's a taboo topic, pero very common yan sa mga local business. Lalo na sa food, na pag walang benta ngayon, pasensya na kayo. Ko muna yung sahod niya. Pero sa amin hindi. We really invested in our people na umulang bumagyo, nandyan sila all hands on deck sila. That's why we are now free to do these things. Nakakapag-bakasyon na kami, overseas, local, nakakapag-engage na kami sa mga ganito. Kasi if you contacted us last year, starting month, hindi nyo kami makukuha. Nandun kami sa kusina. Yun. So yun ang challenge. You just show up. Showing up is the greatest challenge every day. I just want to end up about the resilience part. I completely agree doon sa resilience, especially na yung biggest challenge niya is opening up a business and actually dealing with so many personalities every day. And I just want to ask, have you ever deciphered yung personalities of people in person sa social media? Like, how do you handle that? Kasi with humor as one of the biggest brandings then of Delings, in all honesty, diba? Kasi that's how we lure people, especially in the Filipino culture. It's our humor. Number 1 yan sa atin. Kahit pumunta ka sa kahit anong sulok ng mundo, our humor is top tier. Not to be biased sounding, but top tier talaga ang Pinoy humor. If you cannot understand Tagalog, I'm so sorry. Madami tayong inside jokes. And also again, going back sa resilience part, I just find it very fascinating na you use humor as part of the branding, but at the same time, nababalance out niyo yung professionalism niyo by humor then. So have you encountered people na parang their boundaries have gotten too far with the humor na pinapakita nyo? Or let's just say, nabastos na ba kayo online? Or naka-encounter na ba kayo ng mga tao na may mga jokes that have gone too far? And how have you handled that? Ganda ng tanong. Thank you for that question. Siguro sa akin, how we handle yung iba-ibang personality. Actually, we have other personality. Pero I think, siguro
tumatatak lang kasi talaga sa akin like what I kwento kanina na parang skit ni Bitoy sa Bubble Gang. Parang kasi parang may nag-a-apply din na parang dati daw siyang, I don't know if I can say this word, parang ganun. Tapos sabi niya, oo, ganito ako, pero professional ako when doing this. Parang sabi ko, parang naano ko yun na, parang pwede naman siguro nating ma-embody yun na at times, you have to be, alam mo yun, maging professional ka at the same time. You capture interest with other people through the humor and through your personality. Kumbaga, yung when you crack a joke, I think yun nga yung ano when you're building a rapport, parang it's the best parang building a rapport yung pagka-crack ng joke, 'di ba? At times, 'di ba, parang we use it sa mga pick up lines when sa mga dating, mga ganon. And even sa ibang aspect, like you want to get interest ng ibang tao, like you want to draw the attention of other people, you really have to use your humor. So ako actually, masasabi ko talaga dry humor ako. Wala, I mean, I'm anong tawag doon? Basta yun. I'm a dry humor, and at the same time, may times na off yung mga humor ko. Siya kasi talagang siya pasok na pasok sa kahit anong angulo, talagang pwedeng tawanan siya kahit na gamitin niya yung mga dark past niya or whatever para, mga ganong klaseng I mean, very inappropriate pero still napapasok yung So, I think it's more of the delivery talaga nung So, yun, kahit kami when crafting our post din actually sa brand namin, oo, talagang inahalo naman siya sa kalokohan namin yan, sa kalokohan namin. So, wait lang. Wala yung isasabihin ko na. Pero siguro yun yung ginagawa talaga namin is to yung pag-iisip namin when it comes to brainstorming our post, inisip namin, okay ba to? Di ba to parang insensitive when sharing this? So we really have to craft this. Ako, overthinking malala talaga ako. So parang lagi ko siyang sinasabi, okay ba to na na language namin? Kasi alam ko, sarili ko, family namin, very conservative. So sila yung pinakaunang magre-react. Ano tong pinopost ninyo? Ganyan. So parang may mga one time na napupulis na yung mga post namin. Bakit ganito yung post niyo? Baka maraming magalit sa inyo. And don't use this kind of humor sa post niyo kasi baka mawalan pa kayo ng blessings or whatsoever. So kami ngayon talagang laging, kumbaga yung boses na nila ng family namin, yun na yung nag-guidance sa amin na parang, tama ba yung ginagawa ninyo? So yun yung yan yung naging boundaries namin. So I think yun yung parang nag-aaral sa amin na when it comes to our personality online. So yun. Actually, meron akong isang tanong po sa inyo. Before we ended up our podcast, pwede pa po kayo mag-apply sa Tia Delings? Kasi parang ang saya-saya sa kanila. And alam niyo yun, parang na-inspire din ako to be also, na parang na-hook yung interest ko with you guys. So ayun, to our audience, to our Orange community, meron po ba kayong any messages to our aspiring food entrepreneurs who want also to share their culture through cuisines? Ayun, so eto lang, kasi may mga na-observe ako before. Nung nagbukas kami sa Daraga, biglang nagsulputan na din. Bigla yung mga food business sa harap namin, biglang sunudan sila. So nagkaroon ng train. Bigla ng pag-open ni Tia Delings, nakita nila, uy, grabe, tinatao to bagong bukas. So marami nagbukas sa harap namin. And everyday nag-observe ako. Sabi ko, it pains me to see them do the wrong business decisions. Kasi, so kung may ma-advise ako,
kung mag-open ka ng business, lalo na food, make sure it came from your heart. Make sure you're a foodie. Make sure you care about the quality of food. Make sure you love food, you live for it. Kasi ako, yun talaga ang personality ko. Sabi ko kay Carl, I'm a very simple woman. Wala akong ibang hinihingi. Pagkain lang, masaya na ako. As in, kaligayahan ko yan. Kaya sabi ko, yun ang mga advice ko. Kung magnenegosyo ka, lalo na food business, make sure that you care about it. Na it's not just, kasi ang pagkain, it's evolving, it's changing, it should be improved over time. It should be maintained, yung quality. So if you're not up for that kind of responsibility, lalo na ang food kasi is connected to the feelings. Yung feelings ng customer mo will reflect on how you retain them sa business mo. So parang ano siya triangulo yan. So you have to maintain. Consistency is the key. So if you're not ready for consistency, if you're not ready to face the feedbacks, to face the reactions, and ano pa ba? Criticism. Pagdating naman sa marketing mo, and then yung mga advice ko rin pagdating sa marketing, just to add up, if you wanna do the humor type or the Kali type of marketing, make sure that you always draw a line. Diba? You always draw a line. Kasi there are things that should not be joked about. There are things that should not even be talked about. Yes. Kailangan may taboo pa rin tayo. We should always promote still the culture of taboo, that should not be broadcasted or even exposed to social media. So we always do that. That's why so far, wala pa naman kaming parang biggest pagkakamali pagdating sa social media. And we hope sa future na we still maintain, hindi pa kami ma-desensitize sa sarili namin humor. We really hope na, we retain to have the sound mind. Kasi mahirap din maging lost sa sarili mong parang ideals, humor. So you have to always have your feet on the ground and 'di ba parang makiramdam ka pa rin despite halimbawa sa success na nakuha na namin, you should always be mindful. Yun lang, mindfulness, the art of mindfulness. Thank you so much from the team of Tia Delings. Grabe, ang dami naman nilang ni-share na super duper nakaka-inspire sa lahat ng every aspect ng business, ng life, and of course, to the Orange community. Thank you so much for tuning in with us. And before we end our podcast, we also like to thank our lovely sponsors. Of course, this podcast is brought to you by Lexus Events, Leeds Advertising Agency, El Dominico Events and Creation, The Peace, Legazpi City, Nancy's Kitchenette, Rewa Resort and Camping Grounds, Jimenos Kitchenette, CKC Roses in Baguio, and of course, Tia Delings. Thank you so much! Do you have any last messages to our Orange community? Siguro kasi short lang to, no? Short message siguro is okay. So I think this is a great discussion actually of having or building your dreams. Kasi Pansitan is just a dream for us eh. It's a dream for our family, a dream for what we want in a life. Na maging free kami sa and without risking anything, I think this won't be possible. Yung risk talaga kasi yung pinaka root talaga namin kasi everyday we risk a lot of things. So ang risk naman kasi is not one dimensional. So it's always parang you risk, pero mag-risk ka, then matatalo ka. And you will risk, then mananalo ka yan at the end. Pero I think it's not one-sided lang siya. So it's two-sided. So I think you really have to take risk for you to be able to get the fulfillment that you want in life. And you really have to do it. So yun, be audacious. Yun yung be audacious enough to pursue your endeavors in life. So yun. I think that's one of the messages that I want to share to our Orange community. So yun. Sige po, thank you po. I would like to add to the Orange community to continue supporting this podcast because this is a very awesome podcast. Woo!
Sana ma-invite kami every week. This is, para sa akin, isa to, na-visualize ko na to before. Kasi ako, nasabi ko sa kanya, meron akong parang psychic na nakakakita ako ng mga next big thing. Oo, yung parang, may magbubukas na, manukan dyan, magbubukas. May ganun akong skill. Tapos, parang last year lang, nakisip ako na, parang maganda na magkaroon ng local podcast dito sa Albay. Tapos ito na nga, nandito kami, diba? So, please continue supporting. This is a great cause and this is a great platform and the set is great and the aircon is so cold. So, we hope you invite more valuable and fun guests and we hope all the viewers will continue watching this very beautiful project. Thank you so much, Tia Delings. Maraming thank you talaga ang bibigay natin sa kanila. And of course, you can also promote your business. Anong oras din po sila nag-open and saan po sila? So, visit nyo yung visit nyo yung page namin, Tia Delings Pansitan on Facebook. So, Facebook lang siya meron and we're open every day from 2 p.m. to 11 p.m. So, paminsan, we cater 1 p.m. orders. So, parang ando na yung nakapilang mga suki. Yet still, we entertain those kind of customers. So, you can go there. Malapit kami sa munisipyo ng Daraga and sa pinagitnaan lang siya ng 3M Bakery and Stop and Smile Dental Clinic. So, sa Daraga Park. So, papasok lang siya doon sa Lugawan. So, yun. Siya na nakapagod. Thank you so much, Tia Delings. Grabe, ang dami ko ng thank you kasi ang dami nating natutunan to Tia Delings. And of course, if you're interested in supporting our mission or what you do want to reach your audience, engaging your audience through advertising, please visit our website or contact us at 0963-526-0792. We're always excited to collaborate with you. Of course, until next time, stay empowered, stay informed. We got the power to empower. I am Gianna Jimeno and I am with Miss Kemry, your host for today. And this is Amplifying Voices by Smart Speech 2.0. Thank you so much, guys.